Magkaroon ng maayos na pamilya. Sana ang nais ng aktor na si John Wayne Sase na naaresto matapos umanong makapatay sa pamamaril nitong Lunes sa Pasig City. Sa naging pahayag noong nakarang taon ni John Wayne Sase sa isang interview, bukas si Sase sa pinagdaanan sa buhay, maging ang paggamit niya ng illegal na droga at pangarap niya na magkaroon ng maayos na pamilya. Sinabi niya na gusto niyang magkaroon ng magandang pamilya at asawa na tatanggapin siya kung sino man siya. Ayon pa kay Sase noon, ang naging punot dulo umano ng kanyang paggamit sa ipinagbabawal na gamot ay dahil sa pagkasawi nito sa pag-ibig at pagmamahal. Hindi umano nagkulang ang ginawang pag-aaruga sa kanya ng kanyang lolo na siyang nagsilbing tatay nito, subalit hinahanap pa rin niya umano ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Nang matanong kung ano ang tingin niya ay magiging karma niya sa buhay, sinabi niya na hindi siya sigurado. Maaaring umanong may nagawan siya ng hindi maganda, subalit handa umano siya sa kahit anong posibleng mangyari. Pag-amin din ni Sase, kahit handa pa siya sa anuman na maaaring mangyari ay nananatiling may takot siyang nararamdaman. Nakulong noon si Sase dahil sa illegal na gamot na naglagay sa kanya sa watchlist ng pulisya, isang dating child star. Napanood si Sase sa iba't ibang palabas ng ABS-CBN, kabilang na ang Once Upon a Time, May Bukas Pa, Guns N' Roses at Forevermore. Kinilala din ang husay nito sa Metro Manila Film Festival noong 2002 sa pelikulang Dekada 70. Naging parte rin si Sase sa seryeng FPJs Ang Probinsyano. Hustisya ang sigaw ng naulilang pamilya ni Linel Eugenio. Si Linel ang biktima sa shooting incident na kinasangkutan ng dating aktor na si John Wayne Sase. Ayon sa mga ulat, 4 na beses umanong binaril ni John Wayne si Linel gamit ang kalibre 45 sa insidenteng naganap sa Barangay Sagad, Pasig City, Lunes ng gabi noong Oktubre 28 nitong taon. Sa panayam sa kanya ng media matapos maaresto, iginiit ni John Wayne na may banta umano sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon sa aktor, nagawa umano niya ang pamamaril dahil nararamdaman niya na may gagawing hindi maganda ang kanyang biktima sa kanya, kaya inunahan na lamang niya ito. Magkababata at magkapitbahay sina John Wayne at Linel, kaya malaking palaisipan sa mga kaanak ng biktima kung bakit nagawa mo na itong barilin ng dating aktor. Sa eksklusibong panayam sa isang malapit na kamag-anak ni Linel noong Martes ng hapon, 29 ng Oktubre, inihayag nito ang pagtataka sa malagim na insidente na ikinasawi ni Linel. Pahayag ng kaanak ni Linel, bago pa man umano pumasok sa mundo ng showbiz si John Wayne Sase ay magkababata na sila ni Linel. Kaya malaking palaisipan kung bakit napag-isipan ng aktor ang kanyang kababata na may gagawin umano itong masama laban sa kanya. Nagulat na lamang sila kung bakit biglang ganoon ang nangyari. Nagtataka din ang mga kaanak ng biktima na kung bakit umabot sa ganoong punto ang relasyon ng dalawang magkababata, gayong kahit sila ay walang alam kung ano ang naging dealitan o problema ng dalawa. Ang kaanak na nakausap ng cabinet files ang una umanong sumaklolo sa biktima ng barilin nito ng 35 taong gulang na aktor. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Eastern Police District si John Wayne matapos mahuli sa isang hotel sa Barangay Oranbo, Pasig City. Ayon sa kwento ng kaanak ng biktima, natagalan umano bago makuha ng mga otoridad ang bangkay ng biktima dahil na din sa paghihintay nila sa mga investigador ng SOCO, pero alam na daw nila agad na si John Wayne Sase ang bumaril sa kanilang kaanak. Si John Wayne Sase din umano ang nakita nilang huling kasama ni Linel bago mangyari ang krimen. Bago mo nung mangyari ito, masaya pang nagkukwentuhan habang humihit-hit ng sigarilyo ang dalawa sa isang skinita sa kanilang barangay. Subalit matapos palang manigarilyo ng dalawa ay tsaka ginawa ni John Wayne ang kanyang totoong pakay sa biktima. Hindi alam ng mga kaanak ng biktima kung saan nakakuha ng baril si John Wayne. Ilang oras matapos barilin umano ni John Wayne ang kababata nitong si Linel, nagpost sa Facebook ang dating aktor na may kinalaman sa pagtutulak ng droga. Nakasaad sa kanyang post, "Nagtutulak kayo ng droga ng palihim, di ba? Yung mga buhay na sinira nyo, may kalaban-laban ba? Yung mga ninakawan nyo, meron. Huwag kayong pa-victim. Ilang beses nyo na akong pinagplanuhan katulad kagabi. Pag umalis ako, papatayin nyo pamilya ko. Hayop kayo." Ayon sa kamag-anak ni Linel, base sa Facebook post ni John Wayne ay tila may pinagbabanta nito, ngunit hindi nila alam kung sino. Ayon sa source ng mga pulisya, noong araw na iyon ay mukhang hindi mapalagay at balisa ang aktor.
May nagbiro pa sa kanya umano na nangungutang at ang naging tugon ng aktor ay pwede naman umanong mangutang basta buhay ang kapalit. Narinig din nila umano si John Wayne noong gabi bago mangyari ang krimen na may papatayin umano siya pero hindi niya binanggit kung sino ito. Malaki ang pagtataka ng pamilya ng biktima kung bakit nagawa ito ni John Wayne sa kanya gayong parang pamilya na umano ang turing nila sa aktor. Mismong ang ama umano ng kanyang binarilang umaruga kay John Wayne noong panahong walang-wala ang aktor. Bago pa niyang binaril si Lynell, ipinagtanggol pa siya ni John Wayne nang masangkot ito sa isang engkwentro nitong October lamang. Sinabi pa noon ni John Wayne na magbabago na siya at tatalikuran na nito ang kanyang mga bisyo. Subalit hindi din ito nangyari at mas nakakagimbal pa ang mga sumunod na pangyayari. Dinala ang bangkay ni Lynell sa St. Bernadette Memorial Chapel and Funeral Service dahil dito isinagawa ang otopsiya. Mula sa detention cell ng Pasig City, inilipat umano si Sase sa Eastern Police District, Soco para isailalim sa paraffin test upang malaman kung gumamit ba siya ng baril. Na-recover umano mula sa kanyang kalibre 45 baril na posible umanong ginamit sa pamamaslang. Sinubukan umanong hinga ng panig si Sase kung ano ang posibleng motibo sa nabanggit na krimen. Subalit ayon sa mga investigador, matagal na raw na may alitan sina Sase at ang biktima. Meron pong banta eh. May banta po sa amin. May banta po sa akin saka po sa pamilya ko. Inikutan na po ako eh. So yun pa yung last na ikot niya eh. So nagsalita rin naman siya eh sa akin eh. Isang ikot na lang. Sapa, sabi sa akin. Nararamdaman ko po talaga na meron siyang gagawin na hindi maganda. 18 buwan na ang nakakalipas mula nang mangyari ang isang trahedyang yumanig sa komunidad ng Barangay Sagad sa Pasig City. Ang pamamaril na ikinsawi ni Lionel Eugenio noong muli ginawa ng dating child actor na si John Wayne Sase. Ang insidenteng ito ay hindi lamang simpleng krimen, kundi isang masalimot na kaso na hanggang ngayon ay patuloy na dinidinig sa hukuman habang ang pamilya ng biktima ay naghihintay ng katarungan. Sa panig ni Sase, iginiit niya na may mga banta umano sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya bago nangyari ang insidente. Gayunpaman, ang ganitong pahayag ay bahagi lamang ng kanyang depensa at kinakailangan pang patunayan sa korte. Sa ilalim ng sistemang panghukuman sa Pilipinas, ang bawat akusado ay tinuturing na inosente hanggat hindi napapatunayang nagkasala. Kaya't ang mga ganitong pahayag ay sinusuri ng mabuti sa proseso ng paglilitis. Sa kasalukuyan, nananatiling nakakulong si Sase habang patuloy ang pag-usad ng kanyang kaso. Batay sa mga pinakahuling ulat, wala pang inilalabas na pinal na hatol ang korte. Ibig sabihin, ang kaso ay nasa yugto pa rin ng paglilitis kung saan inihaharap ang mga ebidensya at testimonya ng magkabilang panig. Dahil dito, hindi pa matiyak kung siya ay hahatulang guilty o mapapawalang sala. Ang ganitong sitwasyon ay karaniwan sa mga kasong murder sa Pilipinas na kadalasang tumatagal ng ilang taon bago tuloy ang marating ang desisyon ng hukuman. Samantala, lumulutang din ang mga ulat hinggil sa kalagayan ni Sase sa loob ng kulungan. Ayon sa mga kaanak ng biktima, may nagsasabing siya raw ay pumayat ng husto at tila ng hihina na inilalarawan pa bilang parang patay na buhay. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang ganitong paglalarawan ay hindi nagmula sa opisyal na ulat medikal kundi sa obserbasyon lamang ng mga taong nakarinig o nakakita sa kanya mula sa labas. Kaya't bagamat nagbibigay ito ng ideya sa kanyang kalagayan, hindi ito maituturing na ganap na beripikadong impormasyon. Sa kabilang banda, ang pamilya ng biktima ay patuloy na nakakaranas ng matinding dalamhati. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula nang mawala si Lionel Eugenio, ngunit nananatiling sariwa ang sugat ng kanyang pagkawala. Ipinapahayag nila ang kanilang pagnanais na makamit ang hustisya, kasabay ng panawagan na sana'y mapanagot ang may sala. Gayunpaman, sa kabila ng galit at lungkot, may mensahe rin silang inilaan kay Sase, isang paalala na sana'y magbago pa siya, iwan ang masasamang bisyo at magbalik loob sa Diyos. Sa kabuuan, ang kaso ni John Wayne Sase ay nananatiling bukas at hindi pa nare-resolba. Wala pang pinal na hatol ang korte at siya ay patuloy na nakakulong habang isinasagawa ang proseso ng paglilitis. Ang pangyayaring ito ay sumasalamin hindi lamang sa isang krimen kundi sa mas malawak na usapin ng hustisya, pananagutan at pag-asa para sa pamilya ng biktima at maging sa akusado na hinaharap ang mga bunga ng kanyang mga umano'y ginawa.